Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ngayong araw na to, ipapasyal ko po kayo dito sa aking layer farm sa Bayambang, Pangasinan. Yung nakikita nyo po dyan sa screen ay ang poultry house natin. Actually, isa itong layer house dahil andyan po yung mga nangingitlog nating mga manok. So, yan po yung ating building 1. Actually, ito po ay dating broiler house na ikinonvert ko po sa layer house. Ayan. So, mabuti na lang yung mga poste nung nagpagawa tayo ng broiler house ay konkreto, circular po siya, kaya matibay, tapos may biga. Napakinabangan po natin yung kanyang mga poste. Ayan, tapos gumawa tayo ng pathway and then pinatrases na rin natin yung ating bubungan. Tapos yung ginamit nating yero dyan ay long span. Kaya lang magastos. Ang hinabol ko lang po dyan ay yung pintura na green. Kasi nga po kapag green, malamig sa mata. Pareho lang po siya dun sa corrugated, yung ating ini-install sa mga pinapagawa sa atin na poultry house. Pero lately, merong very effective daw, malamig na material na pwedeng gamitin natin as ating bubungan. Ito po yung product ni Atlanta. PVC po siya, kahit na sagasaan mo, hindi siya malutong, hindi siya mababasag kahit nagulungan yan ng truck. Ayan, tapos in terms of yung pag-emit niya ng heat, hindi po siya mainit. Hindi maiinitan yung manok sa silungan dahil nga sa PVC siya. Kaya lang, may kamahalan talaga yung presyo. Times 4 ata, times 5 pa. Lalo na pag nagsisimula tayo, parang ang sakit sa bulsa. At least binibigyan ko lang kayo ng idea, Pero after nating gawin tong video na to, subukan nating ilagay kung magkano yung presyo ni Atlanta sa ganong klase ng bubong. Ito pong nakikita nyong housing ay 7,488 po yung capacity niyan. Nasa 33 feet ang lapad, nasa 180 feet naman po yung haba niya. So, sa 180 feet na yan, kasama na po dyan yung bodega niya. Yung bodega niya na parang 10 feet. Ayun po. Yan. Yung ganyan. Pinagkabodega po niya yan. Ayan. Tapos the rest, hanggang dun sa dulo, puro bahay na ng manok. At saka doon po pala sa gitna po may pinagkahati. Wala pong manok doon, parang bodega na naman. Ayan. So kung lalagyan natin ng manok sana yon, baka abutin siya ng 8,000 itong isang building natin. So depende po yan sa gusto ng client natin na magpapagawa. Explain ko naman sa kanila. Kasi po ang disadvantage ng isang mahaba, yung ganyan po, mula po doon hanggang doon sa dulo yung cages, tuloy-tuloy, wala po siyang hati dun sa gitna. Ang disadvantage po niyan, yung levelasyon ng waterer. So mahirap pong i-level kapag sobrang mahaba. Kaya ang ginawa ko po, hinati ko po sa gitna para itong nauna, separate siya dun sa pangalawa. Yung slope po ng paglalagay natin ng waterer, komportable tayo. Pati po yung sa pintuan, hindi po tayo hirap maglagay at humugot ng manok dahil nakaayos pa rin po ng maganda yung pinag-install natin ng mga waterer. Pero kapag yung mahaba naman, hindi po siya maapektuhan kapag ang gagamitin naman nating water system ay yung nipple drinker. Kaya lang, kadalasan naman talaga ng mga nagpapa-install sa atin ng nipple drinker noon ay pinapapalitan pa rin ng open water, yung water through. Kasi nga hirap daw uminom yung mga manok. Yung mga barado, kapag tamad yung boy, yun, hindi niya na alam na hindi na pala nakakainom ng maayos yung kanyang mga alagang manok. Yun yung disadvantage. Hindi kagaya ni open water, di ba? Talagang araw-araw dadaanan yan ng Scotch-Brite foam or basahan para linisin. And then yung manok na ang iniinuman ay nipple drinker, ikukumpara mo dun sa open water, yung water through, payat po yung manok sa nipple drinker. Itong farm natin po dito ay 2 hectares po ito. Ito yung kauna-unahan na farm natin. Yung nakikita nyo po, yung hanggang dyan lang sa gate na yan,
hanggang dito po sa likuran ko sa unang ng camera, 1 hectare po yan. And then mula po dyan sa gate hanggang dun po sa kabilang another 1 hectare. So all in all 2 hectares po ito. Yun naman po, yun po yung bahay ng ating baka na ginagawa. Meron po tayong na-acquire na imported na baka, yung Holstein Jersey. Ito po yung baka sa lata ng birch tree. Kinross po siya sa Jersey na baka. And then, ang lumabas po, Holstein Jersey na cross. Pang po siya, pang dairy. Yan. So, meron po tayong na-acquire na 5 heads na Holstein Jersey sa National Dairy Authority. Buntis po yan na dumating. Papakita ko rin po sa inyo yan. Pararamihin natin. Yan naman po yung ating baka na Brahman. Bandang doon po, yan po yung ating delivery ng feeds. So yung building po natin dito, 4 na ganyan. And then isa sa dulo, yung palakihan po ng sisiw, growing house. Yan, 4 po na layer house, isang growing house. Pero yung growing house natin, hindi natin siya nagagamit through biosecurity reasons. Ayun po yung ating windmill. Yan. So mamaya akyatin natin.